Hey there, RTR Ride Mates! Nakapag-ready na ba kayo? Because we're taking you on a ride here sa adventure natin dito sa Grand Ad Clash. Yes, and of course, masdaman natin ang intensity ng kwentuhan if it's gonna come from the lenses of our dear organizers. Yes pa. So yung mga kwento isa-spill natin ngayon ay manggagaling mismo sa mga third years natin dito sa advertising and public relations dito sa PUP. Danas nila yung pagiging organizer sa GAC. Yeah, sobrang exciting kasi mas personal, mas relatable, at mas ramdam mo yung the last moments nila in handling this kind of grand event for us. Yeah. By the way, I'm one of your hosts / kachikahan, Sherilyn Nair. I'm also one of your hosts, Jeric Din, one of the best hosts available. Pero ngayon, we're going to be the host for today's chill but insightful na kwentuhan. And welcome to the first episode of Anong Kwentong GAC Mo. Okay. Pero bago ang lahat, make sure to follow all the socials of Grand Ad Clash para updated ka sa mga latest happenings at hindi ka mahuli sa mga sa whole journey. For our YouTube, Spotify, and Facebook at Grand Ad Clash, Instagram, X, and TikTok at Grand_Ad Clash. Okay, make sure niyong gawin yun ha. And we would also like to take this opportunity to thank Kami, our official brand partner, sa pagsama sa atin ngayon. Tunay nga ang kahit saan, kahit kailan, kasama natin ang Kami. And this first episode is called Unang Sakay. Yes! So, ride mate, natatandaan mo ba yung unang beses mo nag-commute alone or yung enrollment day mo sa PUP? Not just one enrollment, dalawa. And like yung ride pa na ginagawa ko doon is galing pang Boni. So like 40 minutes na ride. Yeah. And 6 years na ako dito sa PUP. Diyos ko, danas na talaga. Gets na gets. And actually, mas gets na gets ito ng ating magiging guest speakers. So without further ado, let's personally hear it from them. Please welcome our guest speakers for this episode! Okay. So hello. Welcome sa ating first episode, guys. Yes. And so ngayon, for the viewers, we're going to introduce them to you guys na. So, okay, ang format natin for today ay Name Block Committee, go! Yes, me first. I am Rona Riza A. Malonzo from BATR 31D, and I am from Tokens Committee. Yes. And I am Rain Concepcion from BATR 32D, and I'm from Promotions Committee. Promotions! Tayong may kasalanan pa tayong mag-podcast today. So, ayan. Dahil this episode is called Unang Sakay, kwento nyo nga sa amin, when did it all start? Or paano kayo napunta sa committee nyo, right? So, ako kasi, di ba, pinapili tayo ng mga top 3 na choices natin na committee. Tapos, pang top 3 ko talaga yung promotions. Kulit. Yes. Kasi, I can see na mahaba talaga yung process ng promotion. So, medyo panghuli ko siya. Yes. It's giving ubusan pala ng slots enrollment. Parang naman yung first Pinakadulo na. Pero so far, na-enjoy ko naman yung process ng yung mga ginagawa namin sa promotions. Yun, na-enjoy ko naman siya. Okay. Sanay na talaga tayo dyan, no? You learn to love. True. How about you, Rona? Ako naman, more on familiarity siguro. Kasi yung Tokens Committee, same siya sa mga ginagawa ko before yan. Past experiences, ganyan. Pag-handle ng mga shortlisting, pag-talk sa mga suppliers, paghahanap ng mga suppliers din. So, more on, dun ko siya binase. Unlike sa mga kakilala ko na, syempre, explore. Syempre, malaki yung JC eh. So, mas gusto nila mag-explore. Yeah, Siguro try yung sa akin. Try something new. Yung try something new ko, hindi ko siya nakuha. Which is promotion. Ikaw yung one of the best like people sa sa Yeah, kasi gamay mo na yung tokens. So, ayun, with the help of the heads din, ganyan, nagiging fun yung experience for me. Yeah. Okay. I'm Yes. so glad naman. So, ayun, nung first time na nalaman yung we will be handling this event competition, no? Pwede nyo ba i-share yung like expectations nyo before or like yung first impressions nyo sa Grand Ad Clash?
Siguro sa'kin yung hindi, dalawa siya actually. Oo. Dalawang word na Oo. ide-describe ko is yung long process. Kasi Yeah. siyempre nakapag-handle na ng event before and alam ko na sobrang tagal bago magawa yung mga event lalo na kapag may D-Day or yung mga Mm. on-ground Yeah. Oo. na competition pa, which is yung GAC. So, ang Oo. naisip ko agad, ay shucks, ang haba nito. Like, ilang months kaya 'to? Ayun yung Yeah. una pumasok sa Mm. isip ko. Parang, ang tanong ko, kailan kaya kami magsisimula? Ganyan. Bakit hindi pa kami nagsisimula? Yeah, exactly. Ano nangyayari? Baka mamaya parang sobrang ma-tight kami, ganun. Anong mangyayari? Kasi mahaba yung proseso niya. Yeah. So, kung i-explain ko yung expectation ko when it comes to handling GAC as a first-time organizer din ng said event, iniisip ko agad kung gaano siya kahaba. Yeah, Parang, gets. kailan kaya kami matatapos? Kailan kaya kami magsisimula? Ayun yung mga naisip ko from that, that Yes. day. Lots How of about- anticipation, no? Yeah. How about you, Ray? Sa akin naman, kasi alam naman natin na ito yung biggest event ng Yeah. mga ADPR, Yes. di ba? So for me, parang expectations ko, pang another level na siya. Yeah. So, kasi lahat naman tayo first time na ito, di ba? So, parang another step up siya sa atin na pag-organize. Yeah, may pressure, no? Yes. Yeah. Oo. So, Wala kayong pressure. Kasi tayo Wala yung kang pressure pressure. to Wala kang foreigners, pressure. no? Diba? Oo. oo, it's a whole different like kind of thing talaga na gagawin nating mga Yeah. estudyante ngayon. So, ayan, now we've heard all about that. Let's make this kwentuhan even more fun. Yeah. Okay ba yun? Gusto niyo ba yun? Yeah. Let's make this Yes. more fun by playing a game. Okay. We have this game called Fact or Bluff. Okay. May score. Explain, JC. how Okay, do you sige. play So, this game? bale, we will just state something about GAC and sasagot lang kayo if it's a fact or a bluff. Yes. And then, i-explain nyo lang or i-clarify nyo lang bakit fact or bakit bluff, di ba? Yeah. So, yeah. Are you guys ready? Ayan. Just raise the card kung ano yung magiging sagot nyo. So, first statement. Organizing GAC helps ADPR students grow and gain experience. Fact, Fact ba or siya? bluff? Fact. Fact. It's a fact. Okay. Yeah. Why do you say so na fact siya? Considering na first time experience, ganyan. Fact siya kasi, yun nga, sabi natin, di ba, ano na siya, first time experience natin Yeah. to. So, talagang mayroong mga challenges, may mga pressure, may mga first time na experience. So, Agree. I think that's the main, bakit tayo mag-grow dun. Kasi this is out of our, sabihin natin, comfort zone natin. Out of parang new challenge siya. So, parang the more na na-experience natin siya, the more tayo nakaka-gain ng experiences and discoveries. Yeah. How about for Rona na hindi nag-out of the box? Kinulong ko yung sarili ko. Oh my God. Siguro for me, dahil nga kinulong ko yung sarili ko sa familiarity, Yeah. ang masasabi ko lang kung bakit siya fact is yung mga issues na mag-a-arise dun sa mismong event, yung mga concerns, Yeah. dun tayo mag-grow as students or as Agree. an organizer. Kasi kapag na-try mo na yon or na punta ka na sa situation na yon, in the future, alam mo na yung mga possible mong gagawin, yung mga backup plans mo. Yeah. So, dun pa lang, may kita mo na ay, mag-grow ako kapag sumasali ako or nag-organize ako continuously ng mga events. Yeah. Sa, Just build diba, effort. Yeah. sabi nga nila, experience is the best Ah. teacher. Wow! Okay, next statement. Okay, for the next statement. So, organizing Grand Ad Clash is a challenging but fun experience. So, is that a fact or a bluff? Fact. Fact din Okay. siya. Kasi organizing an event, gaya nga na nasabi natin sa question or sa Yeah. statement, Mm. is challenging. Kasi nasabi na nga natin, mahabang proseso, mabigat yung event, big event, lalo na for ADPR students. Kasi alam naman natin na ino-organize natin to, not just for us, para magkaroon tayo ng Yeah. experience, but for our fourth years na rin, yung mga seniors natin, Mm. para makapag-present sila sa mas maayos or Yeah, mas magandang organized, event. magandang Yeah. event. So, para masabi natin na challenging siya, kailangan natin mapagdaanan yung mga yon para mag-grow tayo as a person. Pero with that, ayun yung beauty niya. Dahil may challenges tayo, hindi natin tinatake for granted kung gaano kaganda yung kakalabasan ng event. Yeah. That's what makes it fun. Yeah. So, ayun yung fun experience na makukuha mo. Kahit na sobrang challenging na magiging journey mo from the start until the end. Agree. How about you, Rain? Agree din ako kay Ron, Kasi, lagi namang may challenges, lagi namang may pressure talaga. So, I think,
it's how you see things. Kung titignan mo siya, yung challenge na yun, in a positive way. So, parang, through this, Yeah. may enjoy ko ba yung process? Yeah. Marami ba akong magigain na knowledge, na experience from this? So, I think that's na kailangan mo i-tweak yung mga challenges and pressure into a positive way. So it's more about like manipulating the experience for yourself para like umokay siya. Yes. Dami ba ako? So sige, like your experience sounds like a lot of fun, like pinapasaya niyo siya sa sarili niyo. And out of all of those, i-share niyo nga sa amin lang, meron ba kayo like fun or positive experience na like tumatak sa utak niyo during like the challenging parts? Of JC. Yeah. The fun in a challenging experience. Ano yung pinaka-tumatak sa isip niyo? Sige, ako na lang. Kasi syempre introvert person Yeah. ako, di ba? So, I think yung pagkakaroon ng chance to collaborate with people, even though na-challenge ko yon sa sarili ko, parang I get to work with you guys, with Yes. other people. So, parang, yeah. So, parang na-enjoy ko yung process na yon na parang pag-step out of the comfort zone ko. And, syempre, part siya sa akin na nami-meet ko yung another personality. Ganun. Mas nakakapag-explore ka naman, hindi Yeah. lang sa experience, pero pati sa salamuha mo sa Yes. tao. Oo, very out of the comfort zone talaga si Ray. Ngayon. So, how about you? Difference tayo. At least dalawa Oo, ang yung natin ganda. perspective. How about you? Yung sa akin naman, since actually introvert din ako, pero dati extrovert. So, di ko alam kung ano nangyari doon. Oo. So, isa din sa nakuha ko is yung collaboration. Kasi before, may mga nakakasalumuha ko. Pero sa org lang, ganyan. Yeah. Iba kasi siya kapag by batch. Katulad ni Rain, actually kanina umaga lang kami nagkita. Oh my ganyan. God. Actually, so yung mga ganon. Tapos, yung mismong timeline when it comes to tokens, ayun yung pinaka-positive or pinaka-nag-enjoy ako actually na experience. Kasi before, mas comfortable tayo na mag-search or mag-shortlist inside our house na parang, okay, ito yung mga kailangan namin. Try kong mag-search sa Shopee, yung mga ganyan, yung mga e-commerce platforms. Pero with tokens kasi ngayon, lalo na sa GAC, mas okay na mag-on-ground, kayo, shortlist. Samawa, ay, kailangan natin ng mga ID holders, ganyan. Kailangan, mas maganda on-ground para, malay mo, may discount. Yeah. Ate, pwedeng 20 na lang. Yung mga ganun. Oh, exactly. Mas okay siya. Tas, Ilang beses na kayo nakapag-divisorya dahil? actually, medyo wala pa na. Oo, kasi, nasa malapit lang, around Pureza or Yeah, around online the pa area lang na Oo, kasi konti mas pa lang yung accessible. nabibili namin. Actually, wala pa kami sa mga medals. Kasi, Wala pa tayo dun sa record. wala pa sa Okay, so mga ganyan. your answers are more on yung challenging but fun experience nyo is more on being with people, no? Talagang kung paano kayo mag-collaborate with others. So, okay, next statement naman tayo. There is more to discover about your skills in handling GAC. Is it a fact or a bluff? Fact. Still a fact. Bakit? Wala kaming bluffs. So far. Tuloy. Okay. Yes. So, bakit? Bakit fact? Kasi kapag nag-organize ka ng event, doon mo makikita yung mga skills na, ay, kaya ko rin pala to. Lalo na kapag bigla kang pupunta sa ibang committee, mag-help ka with other committees, malalaman mo na, ay, okay, kaya ko aralin Kaya yung skill mo. na to with the help of others, ganyan. I-guide ka nila, i-assist ka nila. Tapos malalaman mo yun within yourself na, okay, may ganitong skills din pala ako, may talent din pala ako sa mga ganitong bagay. Lalo na as someone na nasa copy side kasi ako. And then, Tapos now, ngayon, token ka na. tatry ako ng other committee. Very on-ground na yung napuntahan. Ayun. So, yun yung mga nakita ko from my perspective. Okay, how about you, Rain? Sa akin kasi wala kang mapupuntahan kung ibabox mo lang yung sarili mo. Oh, Well, Oh my God! maling nag-token ka. Bottom line is, dapat di ka nag-token. Pwede another episode? Okay. Sige, kasi kung katulad sa akin, na-discover ko na kaya ko rin palang
katulad nito, podcast. Yeah. Very I have, new. yes, As I an have very introvert. fear of public speaking talaga. Exactly. Yes, tsaka introvert nga. So, Mm. meeting, parang meeting with new people, Yeah. parang sobrang fear ko talaga siya. Pero, through this, na-overcome ko siya paunti-unti. Ayan. You're Oh doing my really great. God. Sana lang alam mo, like, Kilig lang sa for the introvert girlies out there. And Ayan. actually, sobrang relatable kasi first time din namin actually mag-host ng first time podcast. namin. So, this is one of the experience na same tayo na alam na, okay, kaya naman pala namin. Yan. So, next, last statement. Okay, yeah. So last statement natin. Sometimes simple ideas make the biggest impact in handling grand ad clash. Is it a fact or a bluff? Fact sa akin. Fact? Okay, bakit? Siguro kasi, sometimes, it's not about parang kung gaano ka-extravagant or parang gaano ka-complicated yung ideas. Extravagant. Kasi ang mahalaga doon is Ah. how well you executed Yeah. the idea or Yeah. yung ginawa nyong idea or content. So parang ayun, hindi naman talaga mahalaga kung maganda siya, sobrang ganda. Kahit simple, effective pa rin siya. Yeah. Exactly. As a promotions member. as a Contents na nakikita natin online. Yes. Kung Oh. So guys, Balik na tayo. Token. As a token. member. simple ideas. Pero outside JC, may mga gusto kong ka-ikot. Ikot! Sige. Hindi ka. Tingnan natin yung camera para sa quote. Oh, sige. Sige. Kasi, umattend ako ng AdCong last January. Tapos, ang gusto ko i-quote doon is yung sa Deviate. Diba? Binangan ko to, guys. Kasi, baka may gantong question. Tapos, doon kasi may speaker sila, which is si Sir Jap. Influencer siya sa TikTok. Tapos, nasa ahensya siya. Tapos, parang may nakwento siya doon. Hindi ko ma-recall kung anong commercial siya. Pero may ginagawa silang campaign, may ginagawa silang commercial. Tapos, jokingly, may sinabi siyang idea dun sa creatives niyang kasama. Tapos, yung idea niya na yun yung mismong naipasa para gawing commercial nung ahensya nila. Tapos, from that, naisip ko na, okay, lahat ng ideas, walang simple ideas when it comes to creative field. Kasi, lahat ng ideas, makakapag-contribute siya to other ideas para mabuo yung whole big idea ng picture. Tsaka, gusto ko din ikot, Sige, tama! Gusto ko yan. Kay Sir Dan naman, as kay Sir Dan. a prof Yeah, sa ADPR. Kasi sinabi niya yun before na kapag gumagawa kayo ng bank, yung idea bank, word idea bank, bank, sabi niya doon, parang kahit anong idea yung maisip mo, ilagay mo lang doon. Kasi yung idea mo na yun, kahit small lang siya, hindi siya simple kahit small lang siya, pag nakita yun ng other people, baka meron silang mas okay na idea, mas makapag-contribute dun sa idea mo, so magka-collaborate kayo until makuha niyo yung parang pinaka-swak na big idea, tagline, key message, kung ano man yung kailangan nyo for the campaign. So dun ka na-realize talaga na walang simple ideas. At nasa creative field tayo. So kailangan natin yung idea na yun na, ay, ang ganda ng word na to. Search Google. Yes. Extravagant. Gagamitin ko to. Kumbaga walang tapon kahit anong idea manggaling sa'yo. Oo, alam mo yun, nakuha ko dun sa sinabi ni Rona was like, basically lahat ng ideas na pwedeng makita mo na like small, Yeah. they could act like seeds na like pwede mag-flower na like eventually seeds na pwede makuha like seeds na pwede makuha ng plants at ng fruits. Yeah. Mula dun sa mga ideas na yon. So, ayun, medyo like somehow, kahit ganon, medyo tricky pa rin siya kasi like sometimes may dating talaga no, kahit simpleng idea lang siya. But since grand ad clash na to, all-out creativity is a must pa rin. So, like, can you guys share with us, kung meron kayong moment as organizers, na yung ideas nyo, big man or simple, ay like nag-boom. Yung nag-make ng difference. Yung, ako yung sinasabi ko kanina, nag-fruit. May ganun ba kayo idea ngayon sa Grand Ad Clash na kumana? So far. As a promo. Actually, As a promo, di ba? Siguro yung
podcast. Yeah! Diba? Tayo na. Tayo ngayon. Oh, sige, explain mo sa amin paano nabuo to. So, ayun, nag-pitching lang kami ng Yeah. mga on-ground promotions. Mm-mm. Tapos, ayun, na-approve siya ni ma'am. Tapos, yun, nag-start na kami mag-plan kaming mga promotions. Yeah. Yes. Yes, especially shoutout kay Charlie. Nasa likod siya ng camera. Yan, Person sila behind talaga the ang mastermind nito. Yeah. So, ayun, yun naman. Okay, so, ayun, grabe no, Ridemate. Actually, ang dami nilang insights na nabigay sa atin based on their answers. Kaya, abangan nyo ang GAC ngayon dahil mas marami pa silang insights or mas marami pa kayong makukuhang insights from our AdPR organizers. Yeah, dapat sobrang dami yung nakuha doon. Kasi like, etong guests natin right now for episode 1, very like, I think they're on opposite sides of the coin. Given na one is in the comfort zone, di ba rin? Ay, no, out of the comfort zone. Out of the comfort Oo, zone. and then si Rona In is the yung comfort zone. So, magkaiba talaga. Pero para sila nakahanap ng like something good about working in their said committees, Yeah. no? So, ayan. So, makikita mo talaga na behind those amazing promotional materials from Rain and the committee, and of course, sa darating na D-Day ng on-ground activation ng Grand Ad Clash mismo, hindi mawawala yung pressure, creativity, at yung pangmalakasang effort sa likod ng Grand Ad Clash. And speaking of pangmalakasan, let's thank again our pangmalakasan kasama ngayon. Thank you so much, Kami! Kami! Okay, so, of course, since this is an annual event after Mhm. all, anong words of wisdom or message yung gusto nyong ibigay sa future organizers? So, kasi ayan, nanonood sila ngayon. I'm pretty sure sa mga freshies dyan, sa mga second year, mga magiging future organizers, ano yung advice niyo? Hi guys, andiyan ba kayo? Ako to! Siguro ang gusto ko lang sabihin sa inyo is to enjoy the experience from the start until the finish. Tapos, nasa sa inyo naman yun kung gusto niyo maging katulad ko na kinulong ko yung sarili ko. Diba? Or maging katulad. Oo. Or maging katulad ni Ate Rain na gusto niyang nasa labas siya for this event. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is enjoy nyo lang. Kahit anong stress yung dumaan, I'm sure malalagpasan nyo siya kasi may D-Day at may D-Day pa din na magaganap. Yeah. So, kailangan nyo siyang hanapan ng mga other solutions. But at the same time, with this concerns, issues na challenges even na mag-a-arise throughout the journey is magiging part siya ng sarili nyo or like ng personality nyo with your skills and talents in the future na ay, nakaranas na ako ng ganito, katulad ng nasabi natin kanina. And mararamdaman nyo to sa inside nyo na ibang tao na kayo actually. Parang nagtatransform kayo Yeah. after an event na mas gumagaling, mas nagkaroon ng experience at mas nag-grow as an organizer. Yeah. Na That- flower. It's giving butterfly. Naging butterfly na siya. Okay, Yes. for Rain naman. What she said. She said. Hindi, siguro, trust yourself lang. Ayun, just, yun nga, enjoy the process. Okay. Kailangan So, ko din yun. Yeah. Oo, ma-enjoy yung Thank you process. sa sabi sa akin. What you said. said. So, based on your experience so far as organizers, anong mindset yung gusto ninyong baunin sa mga susunod na organizers na sa tingin ninyo makakatulong sa overall journey ng GAC? Siguro, meron kasi akong, natutunan na quote or saying lately na it's not Tandem pala. Okay. It's not hard, it's just new. Ang ganda nun, actually. Ilalagay ko sa cellphone. Naramdaman yung Actually, kislot. Wow! Okay. Gusto ko siyang baunin nyo kasi talagang maraming pressure, maraming challenges, pero wag kayong maging hard sa sarili nyo. Lagi nyo lang isipin na it's not hard talaga. It's just new. Lahat naman tayo naging bago sa isang field. Yeah. Lahat tayo naging beginner. So parang hindi nyo kailangang i-pressure yung sarili nyo mismo na
kailangan magaling na agad ako, gano'n. Yeah. Yan, enjoy the process lang. Thank Ayun, you. Okay. Ang pasabog last answer na. Oo. Yes, Alright. perfect. So with that, thank you so much, guests, Thank you, Rain and guys. Rona, Thank you. for riding with us sa pag-share niyo sa amin ng inyong unang sakay experiences dito sa Grand Ad Clash. I'm sure na makaka-relate sa atin yung mga organizers at marami namang babauning insights ang ating future organizers. Tama ba? From the audience? Yes. Tama. So, but before we end our chikahan, please don't forget to follow all the socials of Grand Ad Clash para updated kayo sa whole journey. So, for YouTube, Spotify, and Facebook at Grand Ad Clash, and Instagram, X, and TikTok at Grand_Ad Clash. Yes, make sure to follow. At muli, Yes. maraming salamat sa Kami sa pagsama sa atin from the start up to here. Thank you, Kami. And thank you rin sa mga kapwa nating pasahero sa pagsubaybay ng ating first episode, bongga. First episode, ang ganda ng debut. Ang daming laman. Ang daming baon. Ang dami nilang binigay no quotes and all that stuff. So, ayun. Again, I am your host / kachikahan, Sherilyn Nair. At ako naman, ang nag-iisang available host, Jeric Dane. See you again next episode cause mas siksik sa kwentong Grand Ad Clash at mas mainit ang mga tea. Abangan nyo yan, abangan nyo yan. Yes, ride with us to the grand destination at be our ridemates dahil marami pa tayong kwentong ibubulgar. Yup. Yes, and again, this is Anong Kwentong GAC Mo? Taking you on a quick ride para i-explore ang mga kwentong adventure Dito sa Grand Ad Clash. Thank you again, Ad riders! Clash. Thank you. Thank you. Ad Clash.